What's going on, mga ka-printers? This is Kuya Junel. Ako naman si Kuya mo, JJ. At muling nagbabalik ang inyong mga kuya upang alamin natin kung ano ba yung pagkakaiba-iba ng cutter platter. So mga ka-printers, sa mga gusto pong mag-start ng business at wala pang idea about cutter platter, itong cutter platter po ay ginagamit natin is to cut ng mga sticker, vinyl, printable vinyl, at marami pang iba, no? So ito mamaya malalaman natin kung ano ba 'yung pagkakaiba-iba ng cutter platter at ang daming option ninyo sa pag-start ng inyong business, no? At ang syempre ang pagpipilian natin ng mga cutter platter ay meron tayong 5 klase, mga ka-printers, no? So kung bago lang kayo dito sa aming live stream, huwag niyo po kalimutan na suportahan kami sa pagpindot ng follow button para sa aming Facebook page. Ayan, nandito pala sa kabila. Meron ako yan. So, pwede rin kayong manood sa aming YouTube channel at syempre huwag nyo kalimutan din na suportahan kami sa pagpindot ng like, subscribe, and don't forget to hit the notification bell para maging updated sa lahat ng aming mga videos. Ayan. So, mga ka-printers, pakishare naman itong ating live stream para mapabot sa ating mga ka-printers na nagnanais at gusto bumili ng cutter platter. Ayan. So, kay JJ. Yun, so importante ito, no, para sa ating mga ka-printers na malaman kung ano nga ba yung iba't ibang klase ng cutter platter. Siyempre, alam naman natin na si Uniprint meron tayong 9 na klase. Yes. So, siyempre, kung ano yung target market natin, kailangan alam natin yung mga nababagay na cutter platter para sa atin. So, ito na yung pagkakataon, no, para makilala nating lahat kung ano nga ba yung kagandahan na ni Kuya Mini, kagandahan ni Cameo, or ni Brother, or nila MC at MK 630. Yan. Ayan. So kay JJ, umpisahan muna natin doon sa una nating cutter platter, which is ito. Yung pumasok ito, kung daw nagkakamali, 2020 ito dumating dito sa Pinas at na-distribute natin ito 2020 din. Then naging patok siya dahil syempre cheap yung price niya. So ito na po yung una natin pag-uusapan, yung ating Kuya Mini. Ayan, sa mga nagtatanong, no, ano ba si Kuya Mini? Si Kuya Mini po ay 12 inches cutter platter po ito na ginagamit natin kadalasan sa mga nakikita natin sa ating sa mga nakikita natin sa mga nagbebenta ng stickers, yung mga print and cut stickers. Yan yung ginagamit nila. Ayan. Oo. So syempre mga ka-printers, ito ang ating specification para dito sa ating cutter platter, no. So contour cut, no, pag-uusapan natin contour cut kay JJ. Ano ba yung contour cut kay JJ? Yan. So, pag sinabing contour cut, ito yung dumaan sa printer. Ibig sabihin, meron tayong image na ite-trace para ikat yung mga gilid. No, yun yung tinatawag na contour cut. So, walang contour cut kapag hindi mo yung pinadaan sa printer. Okay? So, laging involved ang printer basta sinabi nating contour cutting. Yeah. So, okay, Kuya Junel? Ang specs na ginamit natin sa contour cut ay ARMS or ARMS, no? And syempre CCD camera for automatic contour cut. So yun yung ginamit natin dito kay Kuyi, kaya mas mabilis siya makapag-detect ng mga registration mark. Ano ba yung registration mark, Sir Junel? No, mamaya malalaman nyo yan kung para saan yung registration mark. Alright? So main board na ginamit natin is high performance and intelligent ARM 32 CPU, 64 memory. Yan. So, yun yung ginamit natin. So, napaka-intelligent itong ating makina dahil maraming options sa sa mga gusto nyong gawing setting sa kanya. So, napakadami nito. Okay, so meron din tayong driver na yung high speed stepping motor micro step driver. Yan. So, yun yung ginamit natin kaya makikita nyo maganda yung pagkakakat talaga nitong ating cutter platter. Maximum paper width, 430 mm. Okay, so nasa around 13 inches po yan yung media width. Yung paper pero yung cutting natin hanggang lang po yan, hanggang 12 inches lang po yan. Okay? So yung maximum cutting speed nito ay hanggang 800 milliseconds. Or seconds, 8 seconds, gano'n siya. Okay? Tapos, ang cutting force natin hanggang 600 grams. Ayan. Tapos, meron din tayong Bluetooth speaker dito. 5 inches LCD panel. Touchscreen yon. So, meron din tayong, ito, napaka-importante nito. Yung noise of work. Kuya JJ, kapag nagtatrabaho ka, gusto mo ba ingay o matahimik?
Yeah, so syempre mas gusto natin yung tahimik mag-cut, no? Kasi sabi sa akin ni Sir Gary na taga-brother, kapag kasi medyo maingay yung ating yung ating mga makina, actually hindi lang sa cutter platter, ibig sabihin may mga parts sa loob na medyo naaapektuhan, halimbawa ng nanginginig, no, medyo nauuga kapag medyo maingay ang ating mga makina, no? Lalo na sa ating mga cutter platters. Syempre kapag medyo maingay yan, nakakadagdag ng vibration sa ating pinakamakina. Okay, Yan. so ito So mas nga, tahimik, mas okay. okay, so kay JJ ito is less than 50 dB. So ibig sabihin medyo tahimik pa to ng kaunti, no? So yun yung ating yung ating Kuya Mini. Sen itong Kuya Mini natin is meron siyang package inclusion na kasama nakating mat na 12 inches. May kasama na rin ng Signmaster Trap software, meron na rin ang extra blade na 2. May printable USB na siya or printer USB cable, sorry. May kasama na yung power adapter na auto bolt, Kuya JJ, no, mga ka-printers. Auto bolt yung ating nito, nung ating power cord, no. So pwede siya sa 110, pwede siya sa 220. Kung sakaling dadalhin niyo to sa ibang lugar, ayan, so pwede niyo pong gamitin 'yan sa mga 110 or 220 na bolts na gamit nila. Normally sa Pilipinas 220 volts lang naman eh. Ang 110 lang naman sa Japan, 'yan. So maganda pa rin, makakapag-adjust pa rin yung ating makina sa yung cutter platter natin. So ito yung una nating makina, yung Kuya Mini. So makikita nyo yung origin natin is Hong Kong made siya, Kuya JJ, mga ka-printers. Hong Kong made po ito, si Kuya Mini. Ayan. So next naman tayo, punta naman tayo dito sa ating Kuya MK630. Ayan. So 24 inches na to, lumaki na to. Okay, yung origin niya, same pa rin sila ng manufacture. Hong Kong made pa rin po ito. So, with regard sa contour cut naman, laser point positioning ang tawag ang ginagawa natin sa contour cut dito ni Kuya MK630. Kasi gumagamit siya ng tuldok na laser na kung saan ilalagay natin yun doon sa registration mark. No, so yun yung trabaho nitong ating contour cut pagdating dito kay MK630. So mamaya explain namin para mas malinaw, no, yung contour cut, no. So yun lang naman yung pinagkakaiba-iba ng mga cutter platter natin with regard sa contour cut. Pero pag pinag-usapan natin yung basic cutting, same lang sila na nagagawa. Kaya nila makapag-cut ng mga sticker, vinyl, heat transfer vinyl sa inyong damit, at marami pang iba kung basic cutting ang pag-uusapan, kaya nila yon. Okay, pero sa contour cut naman natin mga printers, dun sila lahat ng cutter nagkakaiba. Okay? So puntahan tayo dun sa natin specification. Same lang rin sila na ginamit dun sa ating Kuya Mini, pero sa pagkakataon nito mga printers, mas malaki yung paper width natin. Yung paper width natin is 730 mm. So more or less nasa mga 30 mga nasa 25 to 26 inches po yung kanyang media size na kaya nyong ipasok dito. And then yung ating maximum cutting hanggang 23.5 lang po siya. Okay? Pinaka-safe na yon. Kasi kapag lumagpas ka ng 24, medyo baka sumagod na doon sa dulo. Okay? Tapos yung cutting speed natin is same lang rin sila ng Kuya Mini natin na mabilis din, and yung grams na kaya niyang ibigay is parehas lang rin. Okay? Ang pinagkaiba lang nilang dalawa, so 24 inches ito, and then ito ay hindi po siya wala siyang Bluetooth speaker. Okay? So wala siyang Bluetooth speaker. Hindi katulad nung isa, yung Kuya Mini natin, pwede kayong magpatugtog doon. Dito hindi, no, habang nagka-cut kayo. Okay, so ito pa ang difference nilang dalawa nung ating Kuya Mini at Kuya MK630. So pagdating sa noise at work, medyo maingay ito, Kuya JJ. No, 75 dB to, no, mas maingay ito na dihamak dun sa ating Kuya Mini. So kung yung Kuya Mini natin medyo mababa pa yung kanyang sound, or yung mahina-hina yung kanyang sound, dito medyo malakas na yung sound dito kasi malaki na to eh. Para siyang robot. Yan. So meron din siyang LED strips na lights katulad din ni Kuya Mini. So meron din yung switch button na kung saan kung gusto nyo pong makita yung kinakat ninyo, pwede kayong pwede nyo pindutin yun at makikita nyo yung LED strips natin, no. So pwede to kapag kayo ay nagka-cut kayo ng madilim or sa gabi. Ayan, so yun yung maganda Kuya MK630. Ayan naman. So kay JJ, punta naman natin yung MC. Ikaw naman kay JJ, no? Pakita natin yung MC630 natin. Ayan. So pagdating sa MC630 natin, no, halos pareho lang sila ng specs ni
MK630, no? So medyo naiba lang ang kulay, naging kulay gray and white. Yan. So pareho lang din ng contour sa contour cutting niya, hindi na siya laser type, no? So camera type na yan, ibig sabihin, yan na po yung mas advanced na technology pagdating sa contour cutting. No, kumbaga mas magandang klase po 'yan, no, yung ating mga camera type. Okay? So kaya din niyang mabilis din siyang mag-cut, no? 800 millimeter per seconds po 'yan. So sobrang haba po no, kada segundo. So 80 cm per second 'yon. Yan. So yung kanyang lapad din is pareho lang din kay MK. Actually halos pareho sila. No, pareho sila ng quality ng cut, pareho sila ng tsura, ng laki. So doon lang talaga sila nagkakatalo sa ating connections, no, dahil pwede tayong mag-connect kay MC na gamit ang LAN, no. Halimbawa, pwede natin siya isaksak sa ating router, no. So samantalang si MK kasi ang gamit natin doon is parang ano niya, yung parang BGA ba 'yon? Jonel, yung maliit. No, computer yung port. pwede isaksak sa likod ng computer. Yan. So tsaka yung contour cutting nga. No, mas madaling gamitin ang ating MC630 kumpara kay MK, no, syempre. So laging kapag pinagkukumpara si MK at MC, ang lagi kong sinasabi kung ano yung mas mataas ang presyo, ibig sabihin, yun yung mas maganda. So ganoon din kay Cameo at kay Kuyi Mini, no? So, yon, SignMaster software din ang kanyang gamit. So ibig sabihin, hanggang 3 PC lang po ang pwede nating gamitin actually ang mga SignMaster. No? So, meron lang siyang 6 months warranty. No? Basta China brand, meron lang tayong 6 months warranty. Hindi kagaya nila Cameo na merong 1 taong warranty. Yan. So, yon, may ilaw siya. Yun ang kagandahan sa kanya. No? May mga ilaw. Meron din siyang mga, tawag dito, meron din siyang stand or paa. So, malaking bagay yan. Kasi ang kagandahan sa mga 24 inches natin ay pwede tayong mag-cut ng rolyo. No, halimbawa, pwede magka-cut ka ng isang roll yung vinyl. So, pwede. Hindi kagaya kila Cameo at Kuyi Mini, kailangan masipag tayong mag-cut ng 12 inches para maisalang natin yung ating mga cutting. No, yun yung mga nakikita kong disadvantage ng mga 12 inches kumpara sa ating mga 24 inches na cutter platter. Kuya Junel? So, ngayon, punta naman tayo dito sa ating Cameo, Silhouette Cameo 4. So, take note, no, available yung ating 15 inches po na Cameo Plus and 24 inches na Cameo Pro. Okay? So, dito, hindi naman ganun kadami yung specification nitong ating Cameo 4. So, nagbigay lang ako dito ng mga key selling natin na may papakita sa kanila, no. Yung specification naman nito is maximum cutting niya is around 12 by 24 inches. So, yun yung cutting mat. With cutting mat, ha. Then, pinaka-suggested lang natin na pinakamahaba niya nakakat Kuya JJ kasi yung kanyang width, no, mga ka-printers is 12 inches lang talaga siya. So, yung paper size natin is more than 12 inches. So, kung isasagad nyo siya, matatakpan yung sensor. So, mga nasa 13.5 or 14 something, gano'n siya. Pero, ang pinaka-safe na talaga na media na gagamitin natin is 12.5. Yan. So, ngayon, 12 by 10 feet, pagka wala siyang cutting mat, so pwede kasi kayo dito mag-roll to roll. Okay? So pwede kayo dito mag-cut ng tuloy-tuloy, no, yung haba niya. So hanggang 10 feet lang. Okay? So maximum media thickness, so pag pinag-usapan natin yung kapal, kasi marami nagtatanong ng ganito kay JJ. Pag pinag-usapan yung kapal, take note, yung 3mm natin is special blade po yan ni Cameo, ha? Hindi po yung kasama dun sa package. Ulitin ko ulit, no? Hindi po yung kasama natin na auto blade yung 3mm. Pero bakit nilagay niya dyan? Kasi meron siyang accessories na nabibili na kaya mag-cut up to 3mm. Okay? So makikita natin dito yung maximum carriage yung cutting force natin, yung carriage 1, ibig sabihin yung lagayin ng blade sa kabila ay kaya niya pong mag-handle ng 210 grams force. Ibig sabihin ganun kadiin lang, grams force. Okay? So hindi tayo pwede maglagay doon ng mga mabibigat na na cutting, no? So yung ibang gumagamit ng kung makatatanong ako, Sir Junel, pwede bang gumamit ng CB09? Yes, pwede kayo gumamit, pero kapag under ng warranty, hindi nyo siya pwedeng gamitin kasi mabovoid yung warranty natin. Okay? So yun yung policy ngayon ng ating Silhouette Cameo. Okay, so yung ating Cameo naman ay hindi nyo pwedeng lagyan niya ng CB09 kasi medyo mabigat ang CB09 sa carriage 1. Okay, kung sakaling gusto nyo lagyan talaga, ha, doon nyo siya ilalagay sa carriage 2.
Kasi yung carriage 2 natin, kaya niya pong mag-handle bigat ng blade, ng blade holder natin ng up to 5 kilogram force. So mas mataas na dihamak doon sa atin 210. Okay? So dito nyo siya nilalagay. Okay? Then compatible media type is nandiyan dyan naman lahat. So meron naman yan sa selection doon sa Silhouette Studio, vinyl heat transfer, materials, cardstock, photo paper, corrugated paper, ayan, chipboard, fabric, and marami pang iba. Okay, so interfaces natin is Bluetooth siya and USB. So yun lang naman yung special sa kanya ngayon dahil dati, kagandahan ng dati kasi yung Cameo 3, meron siyang LCD. Ngayon, tinanggal na yon. Okay? Ang maganda naman sa kanya, ang dami na bago. So meron siyang roller sheet, yung kasama na yung roller feeder. May kasama na rin siyang Bluetooth na mismo agad sa loob. Dati bibili ka pa ng dongle para lang magkaroon ka ng Bluetooth sa Cameo mo. At the same time, yung cutter mo, yung pang-cut mo ng vinyl. Dati, nakaiwalay yan. Ngayon, nasa likod na niya yan. Okay? So, pag bumili kayo nito, ang package inclusion namin dito ay may kasama tigi-isang, lahat ng cutter namin, meron po yung mga kakasamang tigi-isang metrong vinyl, car sticker, at saka applicator tape. Ayan, na magagamit nyo na po talaga sa inyong mga pagpa-practice pagdating sa pagka-cut. And syempre, ang kasama sa inclusion natin is Cameo cutting mat na 12x12. Meron din tayong auto blade na nakasama. Yung auto blade natin, matagal na yan. Matagal nyo na magagamit yan. Tapos meron tayong blade adapters na ginagamit natin for carriage 2. Okay? So kapag gumamit tayo ng third party blade or kung bibili kayo ng blade ni Cameo, ayan. So pwede nyo ilagay dito sa ating blade adapter kasi ito may sensor to. So kasama na to. And meron din niya kasama na AC power cord. Ayan. So yung ating cutter platter po na ito ay meron din tayong available sa 15 inches. Same specification at 24. No, ang pinagkaiba lang nila is yung haba. Okay, yung haba ng ating cutting. Tapos ang ating software na ginagamit dito ay Silhouette Studio. So hindi niyo na kailangan ng dongle. No need no need to dongle na. Halos lahat naman ngayon ng cutter platter natin wala nang dongle. So saan ginagamit yung dongle? Kasi marami nagtatanong sa akin yan kay JJ. Na saan ba daw ginagamit yung dongle? Kung naabutan ninyo yung mga CTO 630, MK630 na 2018 to 2019 model, meron silang mga dongle. So ginagamit natin kasi yon for Corel Draw. Okay? So for Corel Draw. Ngayon, yung kuyi natin na bagong labas, which is yung mga 2020 to 2021 model, wala na po silang dongle. So inalis na yon. So meron na siyang features na kung saan pag nag-install kayo, matik meron na kayong plugins. So dito naman kay Cameo naman, meron din tayong plugins kaso binibili natin yon. Okay? Na pwede nyo gamitin siya for Corel. Bibili nyo lang po yung plugins niya through website ni Silhouette Cameo. So nagbibigay sila niyan at nagbebenta rin yan. Okay, so sa origin naman ng paggawa nitong ating Silhouette Cameo is makikita natin US brand. Kaya naman talaga na maganda talaga yung ating cutting dito. At syempre pagdating Kuya JJ sa noise at work Kuya JJ, parang parang Kuyi Mini din to. Nasa 50 rin po yung kanyang yung kanyang ingay. So bakit natin ini-emphasize yung ingay Kuya JJ? So kadalasan kasi mga ka-printers kaya natin emphasize yung ingay kasi minsan nagwo-work tayo ng gabi. Okay? So baka mamaya maingayan yung ating mga kasamaan sa bahay. So at least alam din natin kung sakaling doon tayo, yung workplace natin or yung area natin na pagkakatan ay sa bahay at maraming tao. So alam mo na kung saan mo siya ilalagay na pwesto. Okay? So ito nasa mga 50 lang. Okay, 50 dB. Yan. So yan yung ating Silhouette Cameo. So ngayon naman tayo sa Brother XDX 1200. So maraming features to kay JJ. So bigay ko lang yung 3 key selling point, no. You can cut, yan, and scan stand alone, no. Yan yung key selling points lang. So ang dami natin yung specification, di ko na iisa-isahin. Key selling point lang tayo. So yung ating stand alone na pwede nyo gamitin siya kahit wala kayong PC, ayan, computer, pwede kayo mag-scan, pwede kayo mag-cut dito sa ating Brother XDX 1200. Na syempre, meron siyang quiet whisper technology, which is para kang nasa loob ng library, Kuya JJ, pag nag-cut to. Hindi mo makikita, mga ka-printers, hindi mo maririnig at hindi mo mapapansin na tapos na yung kinakat mo dahil sa kanyang quiet whisper technology. Ayan. At syempre, yung cut natin, itong ating meron siyang tinatawag na auto blade
sensor. Okay? Auto blade sensor ng depth and pressure. Ibig sabihin, yung force, yung diin, yung pressure, yung diin, at saka yung bilis ng cutting mo. Okay? So, meron siya niyan. Okay? So, kung gusto nyo naman po siyang i-adjust ng half cut, meron din po tayo niyan. Makikita nyo sa LCD panel natin na ang size po ng LCD panel natin ay kasing size ng Kuyi Mini natin, which is 5 inches po. Okay? So, meron din niyang kasama ng stylus pen, spatula, at meron niyang kasamang AC power cord. At syempre, may cutting mat din niya na kasama. So, ito yung difference ni Cameo, ni Kuyi Mini, at saka ni Brother SDX 1200. Kasi pagdating sa contour cut natin, using tatlo lang kasi pagkukumparahin natin dyan 12 inches kasi parehas yun Okay? So, yung dalawa, kailangan niya na registration mark. Yung isa naman, hindi na. So, kahit na buong size ng 12 by 12 inches ninyo na cutting mat ay pinuno nyo ninyo, talagang sakop na sakop yun. Kung sakaling, halimbawa, mag-A4 size kayo na contour cut, so, sakop na sakop yun. Dahil yung scanner natin ay nasa 12 inches po. At ang kaya niya pong i-scan niya po, hanggang i-scan niya, using cutting mata, 24 inches lang. So, hanggang doon lang tayo. Okay? So, kung halimbawa gusto nyo lang mag-scan, tapos i-save nyo siya sa inyong USB, pwede yon. Gagawin mo siyang scanner lang, pwede po yon. So, yun yung mga technology na meron tayo, yung automatic, ano tawag dito, yung depth and pressure. And meron din tayo yung quiet whisper technology. Meron din tayo, pwede rin kayo mag-stand alone dyan na, stand alone without PC peripherals. Pwede rin tayo dito mag-connect via Wi-Fi. Yon. So, yun yung another natin connectivity dito. So, pwede tayo mag-connect ng wireless, no? Pwede rin tayo ng merong wire, no? Kasi maraming tayong types sa dito na pwedeng gamitin pang connect doon sa ating Brother SDX 1200. And syempre, yung ating ginagamit ay special software din niya, which is yung ating Canvas workspace. Kaya JJ, may gusto ka bang idagdag dito sa ating Brother SDX 1200? Yan. So, yung ating Canvas workspace na software ay libre lang yan at may kasamang mga files kung paano at pati na rin yung mga video kung paano gawin yung mga files na kasama ron. Okay? So, malaking bagay na Japan-made yung ating brother, no? So, naka-sale din kami dyan sa aming brother hanggang August 31. Yan. So, may less 2,000 tayo yes, dyan. Yes, tama ka dyan, JJ. No, sa mga interesado at maraming salamat nga pala kay Sir Emil Maure. Na nag-avail ng ating Brother SDX 1200 kahapon. Yan, maraming salamat Sir Emil Maure. So, napakarami pong function ng ating Brother SDX 1200. Pwede siyang mag-drawing, mag-piercing, embossing, mga rhinestone, alam ko meron din silang etching. Kung di ako nagkakamali, may etching din siyang tawag dito function. Yan. So, ang napakaganda dito kay Brother SDX 1200 is sobrang tahimik talaga niyang mag-cut. No, yung tipo talaga na kahit may natutulog na sanggol sa gilid ng ating makina, ay wala kang maririnig na kahit na habang siya ay nagka-cut. Okay, so actually kanina nag-cut ako ng cardstock sa ating Kuyi Mini. No, so medyo talagang napagkumpara ko pagdating sa cutting ang Brother SDX 1200 kumpara kay Kuyi Mini. Yan. So, kasama sa ating mga package yung ating cutting mat, isang auto blade. So, yung auto blade po na kasama sa package ay kaya nang mag-cut hanggang 3mm na Sintra board. Kumbaga, hindi mo na kailangan bumili pa ng panibagong blade para lang makapag-cut ng makakapal na media. Okay? So, meron din kasamang spatula, stylus pen, at yung ating 2 pirasong power cord. No? Meron kang option. So, meron 3, merong 2. Yan. So, napakaraming accessories na available kay Brother. So, yun. Napakaganda ng ating Brother SDX 1200. Pero, syempre, may tamang market ang ganitong klase ng cutter platter, no? So, kung halimbawa ang target mo ay more on sticker, t-shirt, kaya naman niya. Pero pagdating sa pabilisan, mas mabilis gamitin sila Cameo, sila Kuyi, kumpara dito. No, ang kagandahan lang nito ng ating Brother SDX 1200, pag-usapang mga rep magnet at sticker on Sintra, talagang mas makakagawa ka ng mga special na product. Kumbaga, magkakaroon ka ng mga services na iilan lang nakakagawa. No? Kasi hindi naman lahat ng ating cutter platter ay kayang mag-cut ng rep magnet at ng Sintra board. Alright, so okay. JJ, So, i-review natin ulit yung mga cutter platter, no? So, meron tayong Kuyi Mini, meron tayong Kuyi MK630, meron din tayong Kuyi
MC, RMK kanina, MC ngayon, MC630. Meron din tayong Cameo 4 at meron din tayong Brother SDX 1200, no. So makalimutan ko lang, no, yung MK630 natin at MC630 is available din yung ating 1200, no. Yung ating MK1200 at saka yung MC1200 natin na 4-feet po na cutter platter. Yan, so sa mga nagtatanong. So, bigyan ko lang kayo ng isang idea, no, paano nagsimula yung cutter platter. Actually, nag-start talaga ang cutter platter bilang platter. Platter lang talaga siya. So, ginagamit natin to para sa mga architectural projects like yung mga naggagawa ng line or drawing ng mga lines. So, yun yung una niyang trabaho talaga. So, nakita natin dyan, kapag bumili kayo ng mga cutter platter, meron talaga kayong bibilin talaga na pen or ball pen, no, na kung saan dun mo talaga isusuksok yun kasi yun talaga yung trabaho niya. Pero nakita ng mga gumawa niya na pwede palang maglagay ng blade at pwede tayo mag-cut kasi nakokontrol natin yung force. So kaya po natawag na siya na cutter platter. Okay? So ngayon mga ka-printers, punta naman natin yung comparison ng ating mga cutter platter with regards sa media compatibility. So ito is common media na ginagamit natin most likely sa mga projects natin pagdating sa ating mga cutter platters, no. So first is Kuya JJ, cutting mat. Kuya JJ. Ayan, so first natin is cutting mat. Ayan. So sa cutting mat natin wala tayong cutting mat sa MK at MC630. So ang natatanging may cutting mat lang yung ating Kuya Mini, Cameo at yung ating Brother SDX 1200. Brother. Ayan. So Kuya JJ, yan. So pagdating naman sa mga materyales, no, kaya naman nilang mag-cut lahat ng ating heat transfer vinyl, no? So kaya din nilang mag-cut ng ating mga vinyl sticker. So pare-pareho naman silang kayang mag-cut ng mga vinyl at sticker, pero pagdating sa pagiging precise ng cut, doon sila magkakatalo-talo. Okay? So kumbaga sa pakinisan ng cut, napakakinis po. Ang pinakamakinis pong mag-cut ng vinyl ay si Brother SDX 1200 na kayang mag-cut hanggang 2 mm na text. Okay, so sumunod dyan si Cameo, no, na kaya rin mag-cut hanggang 3 mm na liit ng text. So kaya din niya siguro yung 2 mm. Yan, kaya niya rin. Yan, so nandiyan din si Cameo, si Kuya Mini, no, kaya niya rin mag-cut ng maliliit. Pero hindi ko pa po nasubukan kung hanggang gaano kaliit nga ba ang kayang i-cut ni Kuya Mini. Pero syempre, medyo nauhuli po pagdating sa pagiging precise ng cut sila MK at MC630. Dahil ang target naman talaga nila is more on contour cutting talaga. Kumbaga, hindi mo naman kailangan mag-cut ng maliliit pagdating sa mga ganyang klase ng cutter platter. More on sticker na printed ang lagi nilang kinakat. Kaya pagdating sa sticker naman, para sa akin, panalo ang mga Kuyi cutter platter. No, mas mabilis silang gamitin sila Kuyi at masasabi kong mas user-friendly ang mga unit ng Kuyi kumpara kila Cameo at Brother. Pero siyempre, pwede pa rin natin silang gamitin sa mga vinyl sticker. Kumbaga, kung meron ka lang, kung ang target market mo lang ay puro vinyl sticker na printed, para sa akin, ang maipapayo ko po is Kuyi brand. Okay? So, pagdating sa mga calling card paper, kaya naman nilang mag-cut lahat. Actually, kanina na-try ko eh. No, yung ating, meron akong kinat na cardstock sa ating Kuyi Mini gamit ang 45 degree na blade. Kaya naman niya, ang naging force ko, alam ko, 400. No, 400 kasi kailangan talagang idiin. At medyo nahirapan lang ako dahil sobrang madikit ang kanyang cutting mat. Pero okay naman, kaya naman niyang mag-cut ng mga cardstock. No? So kaya din naman nila MK at MC, but kailangan nating mag-provide ng cutting mat. Mag-provide ng cutting mat, yes. So kung alternative lang ng cutting mat ay pwede naman kahit anong brand, no? Hindi naman siya kagaya nila Brother na kailangan is branded talaga. Okay? So, si Cameo, kaya din niya mag-cardstock. Yes, maganda rin mag-cut yan. At lalong-lalo na si Brother pag-usapang cardstock talaga. No, masasabi nating pinakaangat si Brother sa usapang cardstock. Okay? Dahil yung blade nga niya is ginawa, yung kanyang auto blade para sa mga kapal na materyales. At pagdating sa Sintra board, hindi pa po kami nakapag-try sa Kuyi Mini, no? Hindi pa tayo nakapag-try. Kasi gusto ko lang pong malaman ng lahat na hindi porket kayang mag-cut ng isa nating cutter platter ng ganitong klase ng materyales ay magiging kaya na rin ng iba nating cutter platter. Kasi syempre iba rin yung kanilang manufacturer. No? Kumbaga si Brother talaga,
Yung belt niyan, pati yung pinaka-carriage ay talagang ginawa yan para sa matindihang cutting, sa mga mabibigat na cutting. Pero yung mga Kuyi Mini, MK630, L630 at si Cameo, hindi natin masasabi, talagang ginawa nila para sa mga matinding cutting. No, yung mga talagang mga mabibigat, makakapal. No, baka kasi bumigal yung ating carriage kapag pinuwersa natin sila. So, hindi pa naman namin na-try, pero pwede naman nating subukan kapag ginusto natin. Okay? So, hindi lang kami pwedeng magpayo. No, hindi kami pwedeng magpayo na gamitin niyo siya pang Sintra. No, kumbaga kanya-kanya tayong exploration kung gusto nating i-try. No, kasi baka mamaya ay masiraan tayo ng cutter platter at tayo ay managot, no? So, ang safe na safe talaga for Sintra board is Brother SDX 1200. So, subok na natin 'yan hanggang 3mm. So, pagdating naman sa magnetic sheet, alam ko kaya din ni Kuya Mini, no? May nakikita naman ako nakakapagkat, pero hindi pa rin namin na-try. Okay, hindi pa namin nasusubukan sa sarili namin. So, kaya din ni Cameo, yes, kayang-kaya ni Cameo ang ating magnetic sheet, pero kailangan mong gumamit ng premium blade o kaya yung mga ratchet blade or kung ano man na pang makakapal na materyales. Another, kayang-kaya rin ang kanyang magnetic sheet, syempre. At sa pagdating naman sa public media, kaya din yan ni Cameo at syempre ng ating brother SDX 1200. Actually, Kuya JJ, itong mga nabigay kong mga compatibility or media compatibility is based on our experience na ito talaga yung madalas na kinakat natin. Pagka naghanap din tayo ng cutter platter, ito agad yung tinatanong natin. And isa sa mga napatunayan ko dyan is pwede tayo makapag-cut ng cardstock sa Kuyi Mini, Kuyi MK630 at Kuyi MC630. Noon kasi hindi natin ina-advise na makapag-cut tayo ng Kuyi MK630 at MC630 nung wala pa ng Kuyi Mini. So yun, nagtry ako nitong mga bago nitong mga bagong labas na software, no. So kung mapapansin niyo, meron na po siya diyan na makikita kayo na passes. Okay? So dati wala yan, yung passes na yan. So ngayon may makikita kayong passes na kung saan pwede siya mag-dip cut, no. Ibig sabihin kaya niya na mag-cut ng cardstock. Ang gagawin nyo lang, dadamihan nyo lang yung passes. Like for example, kung gusto nyo maging 2 passes, gawin nyo lang 2 yung passes na nakalagay doon sa settings. So saan nyo makikita yan? Doon sa inyong properties, advanced settings po, lalabas na po doon yung ating passes. Okay, so napatunayan ko yan na cardstock kaya. Actually, kaya rin ito ng hot melt adhesive. Nga lang, ang gagawin lang natin talaga, perfect lang talaga siya para doon sa ating MK630. Sa MC, hindi po pwede. Okay? Tapos, para makapag-cut tayo ng cardstock dyan sa ating MK at MC630, pwede kayong gumamit po ng mga third party na cutting mat. So, wala namang brand na binigay dyan. Pwede nyo gamitin yung nasa Kuyi Mini, pero pwede rin naman kayo bumili ng mga alternative na cutting mat. So, pwede po yun. So, sa Sintra board ito, pinaka-critical kasi ito pagdating sa cutter platter. No? Bibihira lang yung mga ganitong klase na cutter platter na naghahanap na kaya mag-cut ng Sintra board. And syempre, pag pinag-usapan Sintra board, especially kasama na dito dapat yung pagkakat natin ng ating mga sticker. So, ito na po yung pinakamagandang makina na bibigay namin sa inyo, which is naka-discount pa rin po ito na 2,000 pesos, which is 27,995 na lang po siya. Yung ating SDX 1200 na talagang all in na to kay JJ. Kumbaga parang kaya niya na lahat. And then maidagdag ko lang sa media, no? Sa media type, kasi marami rin naghahanap ng balsa wood. Familiar ka doon kaya JJ, balsa wood? Oo, so yun yung parang tangkay ng ating mga popsicle, ano, yung ice drop. Yes, oo, parang ganun yung tsura. So yung ina-assemble nila na bahay, ganun. So pwede po ito. Actually, may nakita akong gumamit nito Kuya JJ ng SDX 1200 sa mga nagmi-miniature na bahay. Nakakita ako niyan. So nagulat ako, sabi ko, ang gamit pa nila hindi SDX 1200, yung lumang version niya. Yung Brother XDX, ay yung Scan and Cut 1200 lang ata yun. Yung CM700 din tayo. CM700. Yun yung gamit nila. SDX 125. So maganda to pagdating sa media compatibility. Kung hanap nyo lang naman po is more on car sticker, heat transfer vinyl, calling card paper, at yung cardstock. Pwede na kayo sa Kuyi. Okay? So kung gusto nyo naman po na medyo mabigatan na cutting, so pwede kayo mamili, it's either Cameo or SDX 1200. Yan. So yan lang po yung ating comparison pagdating sa ating
media compatibility. So naman, punta naman tayo dito sa electricity consumption. Nakadalasan tinatanong talaga sa atin to Kuya JJ. With regards naman sa electricity consumption, magkano naman yung aming kukonsumuhin sa kuryente sa loob ng isang buwan? Okay, so sa electricity consumption natin, based on Meralco kilowatt per hour na singil nila, no, as of July 9, 2021, no? So ang singil nila is 8.99071. Yan yung singil nila. So para makuha natin yung ating per month, no, kailangan muna natin malaman kung gaano ba kalaki yung watts ng ating mga cutter plot. Okay? So magsasample ako ng computation dito para makita natin at mabigay ko sa kanila yung ating, pasensya na ako JJ ha. Ayan. So mag-aano lang tayo ng calculator, no, compute lang tayo. Ayan. So, para makita ng ating mga printers natin. So, Kuya JJ, pa-explain muna ako habang inaano natin. Okay, so gusto ko munang pasalamatan si Ma'am Nancy Mauro na nag-send ng ating 50 stars. Yan. So, maraming gandang gabi rin kay Sir Paulo Ramirez na nanonood ng ating live stream, Kuya Jonel. Yun. So, magandang gabi po sa inyo, Sir Paulo Ramirez. Ayan, so kumputin na natin ngayon. So, based on Meralco kilowatt per hour is 8.9. No, so meron naman mga mga website or meron naman talaga mga generated na computation ng kung paano kuhanin yung iyong electricity consumption. Pero sa atin, i-explain natin dito kay JJ ng manual, no, para mas maintindihan nila kung paano makuha yung kanilang mga watts pagdating or yung konsumo nila sa kuryente pagdating sa kanilang mga printing equipment. Okay, so pag-usapan natin yung watts muna. So sa watts natin, ang formula natin dyan is watts divide natin sa 1,000 watts. Bakit? Kasi ang 1 kilowatt is equivalent to 1,000 watts. So, i-divide natin yun. So, 35, divide natin siya into 1,000 watts. So, lumalabas po is 0.35 lang yung ating kilowatt per hour nung ating makina. So, kung ita-times natin yan sa singil ni Meralco na 8.9, so lumalabas, meron tayong 0.3115. So, niround up ko na siya, ginawa ko na siyang 0.312, no? So, ano ko na siya, 0.312. So, niround up ko na siya. So, times natin yan per day, no? So, kung per day, ayun yung per day natin, no? Tama ba? Yes, ito na yung per day natin. 8 hours? Oo. Times mo sa 8? Yun, so times natin sa 8. Hindi, mali, Kuya JJ. So, tama pala to, tama yung ating ginawa kanina, no? So, lumalabas lang is 9.66 per day lang tayo dyan. Tapos, kung ita-times natin yan, 9.66 per day, times natin yan ng 31 days, so lumalabas, meron tayong 299.46 per month. Yan. So, yan yung pinakakonsumo natin pagdating do sa ating mga cutter platter. So, sa ating cutter platter naman na MK, so mas mataas to na watts, so 45 watts. Tapos yung ating MC630 is 45 watts. So, lumalabas po is 385.33 per month. And 385.33 naman, parehas lang rin sila ni Kuyi MC630. At parehas lang rin naman si Brother SDX at si Cameo pagdating sa ating konsumo ng kuryente. So maliit pa rin, no, Kuya JJ, no, mga ka-printer. So tipid pa rin nung ating konsumo ng kuryente. Lang yun. At actually, wala halos ang konsumo eh. Napakababa lang talaga. No? So lalo na yung ating mga printer, no, halos wala. Parang charger lang din. Yes. So ngayon punta naman tayo kay JJ dito sa ating blade and accessories. So pag-usapan naman natin yung other consumables niya. So based on Uniprint price to mga ka-printers So meron tayong blade, cutting mat, and roll feeder. Yan lang naman yung kadalasan na accessories na makikita natin sa isang cutter platter. Okay? So pag-usapan natin yung kuyi muna. Sa kuyi natin, yung cutting mat niya, meron na siya kasing kasama. So ibig sabihin, kung sakaling mawala yung kanyang or nasira na yung cutting mat niya, optional pa rin na kung gusto niyo gumamit ng third party. Pero sa amin, wala pa kaming available na cutting mat ng original ng Kuyi Mini. Yan. So pwede kayong gumamit ng ibang third party na cutting mat.
Basta 12 by 12 or kaya 12 by 24, pwede po yun. Okay, so sa roll feeder naman natin, wala siyang roll feeder. Okay, so wala siyang roll feeder. Wala rin kayong mabibiling roll feeder, no, pagdating kay Kuya Mini natin. Kasi nga, tabletop lang siya, or kumbaga, ano ba tawag dito? Desk cutter platter lang siya. Desktop cutter platter lang siya. So kaya wala siyang roll feeder. Punta naman tayo dito sa ating MK630. So makikita natin, ang price ng blade natin ay nagkakahalaga lang ng 90. Lahat ng kuyi natin, 90 to 100 pesos lang yung isang blade natin. So napakatipid po nito. Okay? Pagdating naman sa roll feeder natin, yung built-in natin, yung roll feeder natin dito sa kay MK at MC is built-in siya. So makikita nyo siya sa likod, nakasama ng ating stand. Okay? So yun yung kabitan ng ating roll feeder. Okay? So yun po yung MC630 at MK630 natin. So punta naman tayo kay Cameo and Brother SDX 1200. Kung mapapansin nyo, halos yung price nila, meron silang price sa blade and cutting mat. Yes, kasi po, ito alam naman natin itong mga machine na to is hindi talaga ganun kaano. Kasi US brand and Japan sila. So ibig sabihin, pagdating sa mga accessories, sila yung medyo maraming accessories talaga na bibilin. Para kung gusto mo pa mapaigi yung cutting mo. Okay, so punta tayo dito sa Cameo natin. Sa Cameo core natin, ang blade natin ay nagkakahalaga ng 1,200 to 1,500 pesos. Sir, grabe ang mahal naman yan kung compare mo kay blade natin, kay Kuyi. Yes, mahal po siya, correct. Bakit po? Yung blade kasi natin ay sobrang tumatagal yan ng mahigit 1 taon. Okay? So meron kami diyang cutter platter kay JJ. Nasa likod mo, ilang taon na natin yung cutter platter. Ayan, so umaabot siya ng taon, kaya ganun kamahal yung ating blade. So ibig sabihin, assurance po yan na syempre, depende pa rin yan ha. Sabihin kasi nila, bakit yung Cameo ko sir, ang bilis nasira yung blade. Okay? So, depende po yan sa ating paggamit. Kasi meron naman tayo sinusunod na guidelines na tinatawag natin yung media compatibility na kung saan lang siya pwede. So, ibig sabihin, the more na makapal yung inyong kinakat, mabilis maubos yung lifespan ng ating blade. Okay? So, ganun din yung kay cutter platter na blade natin kay Kuya Mini, MK630 at MC630. May pagkakataon na kapapalit mo lang, ang bilis mapudpod. So, ang tanong, ano yung kinakat mo? Baka mamaya makapal naman. O baka mamaya madalas ka nagkakat. So, tandaan ninyo, ang blade po, mabilis mo purol yan pag marami kayong kinakat. At the same time, kapag makakapal po yung kinakat ninyo. Okay? So, hindi po siya katulad na nakikita yung cutter po na ordinaryong cutter na kapag kapon na pudpod, babaliin nyo lang yung dulo at matalim na uli yung inyong cutter, no? Hindi po siya ganun. So, kapag napudpod mo yung cutter ninyo, papalitan nyo po yun ng bago. Okay, yung price natin para dun sa ating Cameo 4 ay 1,200 to 1,500. While yung ating Brother SDX 1200, hindi sila masyadong lalayo. No, 1,500. So, bakit may 3,800, sir? Ang taas nun na. So, ito po yung vinyl auto blade kit. No, isang kit na po ito. Okay, so ibig sabihin nire-register na to. Kuya JJ, para magamit mo. So, ito yung sinasabi ni Kuya JJ, kung gusto ninyo po na mas maigi pa at mas madetalyado pa yung inyong cutting, na kaya mag-cut ng up to ilan yon Kuya JJ? 2 mm. 2 mm po, ay pwede kayong gumamit po ng vinyl auto blade kit ni Brother STX 1200. So, yung nagre-range yung ating blade. Napunta naman tayo dun sa ating cutting mat. Sa cutting mat, medyo halos parehas lang sila ng price. Pero ito si brother natin is nasa 2,500 siya. Kasi maraming klase si brother HDX 1200 na cutting mat. So meron tayong low-tack, meron tayong 24 inches. So maraming klase tayo ng cutting mat ni brother SDX 1200. While si Cameo naman ay dalawa lang naman yung pagpipilian nyo dyan. It's either na 12 by 12 at 12 by 24. So mapapansin nyo hanggang 24 lang po yung may cutting mat, halos lahat. Kasi bakit? Pag lumagpas ka na ng 24 na inches na yung haba, ay gagamit ka na po ng roll to roll na mga or yung roll feeder. Yan. So magkakaroon ka na ng ganon. So hindi mo na kailangan ng cutting mat. So mapapansin nyo dito na yung ating Cameo at yung SDX 1200 magkaiba. Kasi si Cameo meron na siyang built-in, no? Makikita niyo sa tray niya, pag hinatak niyo yan, may built-in na po yan na roller feeder. While yung ating yung ating SDX 1200 ay meron po siyang accessories na bibilin. Oo, ito yung yung roll feeder pala, roll feeder po na separate. So ang halaga nun, SRP
3,914 pesos. So, yun na po yun. Kahit saan bumili, yun talaga yung price natin. Yan. So, yun naman yung blade and accessory. So, bakit natin to pinag-uusapan ko yung JJ, yung media compatibility, yung electricity consumption, and yung ating blade and accessories. No, bakit natin pinag-uusapan? Kasi po, para makita nyo rin kung itong cutter platter ninyo, kung ano yung market na tatargetin ninyo. So, ibig sabihin, kung more on sticker lang kayo, pinaka-practical na gamitin is Kuyi brands. Like Kuyi Mini, Kuyi MK630, and Kuyi MC630. Okay? While yung yung Cameo naman, kung gusto mo mag-extend yung services mo into kakaibang cutting, yan. So ito na yung bagay sa inyo. Yung Cameo 4 SDX 1200, yan. So available po yan dito kay Uniprint. So yan yung pinag-uusapan natin. May tanong si Joan Batin Notario. Sabi niya, ano po ba magandang cutting mat for MC630? Ayan. So ako sasagot, Kuya Junel. Ha? Ako na sasagot. Okay. Ayan. So actually, yung ating MC at MK630, wala talagang kasamang cutting mat yan, no? Pero pwede mo siyang gamitan ng cutting mat ni Kuyi Mini, pwede mo siyang gamitan ng cutting mat ni Cameo, at pwede mo rin siyang gamitan ng cutting mat ni Brother. Actually, kasi hindi naman siya pumipili ng cutting mat eh. Actually, meron nga siyang alternative na cutting mat na pwede natin gamitin, no? So, pwede tayong halimbawa, meron kang mga x-ray, yung mga x-ray result, no, na mga film. So, pwede natin siyang alternative pansamantala kung sakaling wala pa tayong cutting mat. So, lalagyan lang natin siya ng adhesive kasi hindi naman natin kailangan ng sukat eh. No, pagdating kay Kuyi. Basta ang malaga, pantay yung paglalagay natin ng ating papel doon sa ating makina. Kailangan eskwalado. Oo. Ay kailangan diretso at walang paling para mas maging maganda yung ating cutting. So alternative lang po yun pero syempre mas ginhawa at mas maganda pa rin kung gagamit tayo ng mga legit na cutting mat. So walang problema kahit generic pa yan or kung gusto mo yung Kuyi, yan. So pwede naman po lahat yan. Ma'am Joan Labayni. Okay. So kay JJ, no, pag-usapan natin ano bang purpose ng cutting mat, kung bakit meron 'yan. Ito ba ay accessories lang talaga or ito lang ba ay lang talaga pangdagdag lang sa ating babayaran. So hindi po. No, hindi siya hindi lang siya accessories na makikita ang pampaganda lang ng cutter mo, hindi. Ginagamit po kasi natin yung cutting mat po para sa mga materyales natin na wala tayong backing. Sabihin ng backing, yung sumasalo sa media. So imagine niyo lang yung mga sticker, printable vinyl at vinyl natin ay kinakat natin sa cutter platter na hindi sila nalalaglag kasi meron na silang backing na sumasalo, no? So kaya tayo nagte-test ng pores, pag hindi tayo nakapag-test ng pores, maaring mabutas yung ating media. So malaglag yung ating mga kinakat do sa ating cutter platter. Okay? So yun yung cutting mat, siya po yung tumutulong para sa mga media na walang mga backing. So ano yung mga media na walang backing? Yung nabanggit ko kanina, Sintra board, magnetic sheet, 'di ba? Cardstock, calling card paper, balsa board, felt paper, ano pa ba? Marami, yung fabric natin na ginagamit doon sa mga pag-assemble ng mga design kay JJ sa Brother SDX 1200. So, lahat 'yon pwede niyo nang gamitin using cutting mat. So, ganun din ang idea. So, kung may cutter platter kayo na Kuyi, na MK at MC630, pwede niyo gamitan siya ng cutting mat. Pero ang gagawin natin, lalagyan natin ng dikit at ilalagay natin doon yung ating mga media na gusto nating ikat na walang backing. Okay? So, yes. So, may dadagdag ako, Kuya Junel. Okay, sige Kuya JJ. Yan. So, may nakita kasi ko sa isang group, no, na parang pinapakita niya na nakakapag-cut siya ng die cut sa ating mga Kuyi cutter platter na hindi na gumagamit ng cutting mat. Yan. So actually ayokong i-push, no. Hangga't maaari wag nating gayahin yung ganun na cutting na nagda-die cut siya ng walang cutting mat kasi ang nagsasakripisyo diyan yung goma sa ilalim. Yung cutting strip. So kapag naupod kasi yung goma sa ilalim, para tayo, na-imagine nyo ba yung sangkalan na bako-bako? Di ba pag naghihiwa tayo dyan, minsan may part tayong hindi nahihiwa dahil hindi pantay yung ating pinaka-base, no? Kaya bawal na bawal maupod yung goma na nasa ilalim ng ating
mga cutter platter. So hindi lahat ng piyesa ng ating cutter platter ay madaling mapapalitan. Ang sagot niya sa akin, sir, ano naman yan? May replacement naman yan. Sabi niya sa akin ganon. So alam ko naman, merong replacement, pero hindi dapat itinuturo or hindi dapat ipinupush na pwedeng gawin yung mga ganong gawi kasi nga delikado, no? Malay nyo, maupod yung goma natin at darating yung pagkakataon na magkakat tayo ng sticker, may mga cut tayo na bumabaon at may cut tayo na hindi bumabaon kasi nga hindi na pantay yung ating pinaka-base. No? Hangga't maaari kung kaya nating maiwasan na palitan yung stock natin na base, yung goma, wag natin palitan, no? Kasi kapag pinalitan natin yan ng bago, kailangan masiguro natin na talagang pantayan sa lahat ng part, no? Kasi kapag medyo umangat yan sa ibang part, medyo magkakaproblema tayo sa cutting, no? So, mas maganda gumamit tayo ng cutting mat kapag magda-die cut tayo. Napaka-importante po ng paggamit ng cutting mat. At saka, kapag magka-cut tayo ng mga sticker na naka-die cut, dapat mas mataas ang singil natin. Kasi namumuhunan tayo sa cutting mat no? So dapat mas maganda ang presyo, mas mataas ang die cut kumpara sa mga kiss cut lang na sticker. Dagdagan natin kahit ang mga 50 centavos per piece, no? Kasi syempre kapag naupod ang ating cutting mat, kailangan natin bumili ng bago. So kailangan nating makaipon ng pambili, no, gamit ang ating mga tanggap or yun nga sa ating mga kliyente. Yun. So kay JJ, ano ba yung kiss cut at saka yung half cut? So yun yung kiss cut, no, yun yung cut natin na hanggang doon lang sa pinaka-sticker. Kumbaga, kasi may cut tayo na die cut yung kapag gusto mo talagang ikat yung ating sticker ng sagad. So halimbawa, itong pusa na to, no, yung ating sample. Yan. So ito ay die cut ang tawag diyan kasi kinat natin yung ating pusa ng sagad hanggang sa ilalim. Pero kung kiss cut lang ang gagawin natin dito sa pusa, pwedeng yung pinaka-sintra ko ay square. Pero yung pusa na sticker ay makakat natin ng nakakorte. Okay? So kapag sagad hanggang sa ilalim yung ating sticker, die cut po ang tawag doon. Pag naman kalahati lang ikakat natin, half cut or kiss cut. Yan. So kiss cut po yung term, no, internationally nung half cut para maging familiar din po tayo sa ibang term ng ating mga cutting. Yan. So sabi ni Sir Paulo Ramirez, no, SDX 1200, the best, sulit at precise. Baka naman mga kuhis. Yan. Sabi ni Sir Paulo Ramirez na mayroong SDX 1200. Kuya JJ, no, pag-usapan natin kuya JJ yung cutting strip, ano, balikan ko lang uli yung cutting strip, ano. Yung sa sinabi mo, ako i-share ko lang rin, ano. Bakit meron tayong force and speed? 'Di ba? So, ibig sabihin, yung gumawa niyan, alam nila na magkakamali tayo sa force and speed. Kaya nilagay nila yung cutting strip. Pero hindi ibig sabihin na nilagay nila yung cutting strip ay pwede na tayo mag-cut ng sagad. So, ito ay nilagay nila yung protection lang para doon sa ating makina na hindi na mabubutas yung ating makina. At the same time, kung sumagad man yung ating cutting, ay sasaluhin nung ating cutting mat. So now, with regards dun kay JJ, tama ka na sinabi na yes, pwede naman. Pwede naman, walang pinagbabawal sa pagkakat natin. Pero syempre, yung pa rin yung magiging consequences natin. Na kapag hindi natin sinunod yung proper cutting natin pagdating sa die cutting na gumamit ng cutting mat, ay baka mag-suffer yung ating cutting strip, which is yung tinatamaan yung goma. Okay? So, baka sa mga susunod nating pagkakat ng mga vinyl or sticker, no, bibigla na lang na tumatalon yung cut mo, no, na hindi nakakat yung ibang mga part, no. So dahil nga doon sa ating na-experience na sobrang gamit ng ating cutting strip. Kaya mga cutter platter po talaga na mga nagbibili ng cutting strip kasi sobrang sagad na nila yon. So madalas nilang nabubutas talaga yung media nila, and syempre kaya rin meron tayo niyan kasi may mga pagkakataon din na kapag sobrang tumagal na yung cutter platter natin ay hindi na even yung ating force minsan. Okay? So, may mga ganyan tayo may encounter sa cutter platter. At syempre, kung tumagal man sa inyo itong cutter platter ninyo ng mga 2 to 3 taon, ay talagang grabe. Talagang grabe na po yung serbisyo niya sa inyo. At bawing-bawin nyo na yan. Okay? So, pag-usapan natin yung contour cut, Kuya JJ, ito na. No? Regarding sa contour cut, ito yung marami nagtatanong. Yes, ito po lang yung pinagkaiba-iba ng ating mga cutter platter bukod sa size. Okay? Bukod sa basic cutting. Sa basic cutting,
pare-parehas lang sila yung size nila, yung basic cutting nila, pare-parehas lang nila yan. Pero pagdating sa contour cut po ay magkakaiba po yung ating cutter platter. So umpisa natin sa Kuyi MK630 at Kuyi MC630 dahil ito lang naman po yung dalawang madalas pinagkukumpara. Pero ito kasi yung ating Cameo is laser type siya. Pero ang binabasa niya is yung registration mark niya na special. Okay? So ito lang po kadalasan yung Kuyi MK630 at MC630. So para mas maintindihan niyo po yan, ay ipapanood ko po muna sa inyo yung video na meron tayo. So paunawarin muna natin yung ating MC630. Ayan. So ito yung MC630 natin mga ka-printers. Ang pagdating sa pagkukontour nila ay gumagamit siya ng camera type. So ganyan po siya mag-sensor. So kapag na-sensor niya na yung una nating registration mark, automatic lahat yan ay babasahin niya na yan. So ang tanging gagawin lang natin ay tututok lang natin yung blade holder dun sa unang point natin. And then, siya na yung kusang magde-detect ng ating mga pinirint sa ating printer at ipapakat natin sa kanya. Ayan. So, yun yung purpose po ng registration mark para ma-identify kung saan nakalagay yung ating mga images. Ayan. So, kaya precise yung cut natin dahil dun sa ating mga registration mark. Ayan. So, ganyan po siya mag-cut. Ayan. So medyo mabilis din 'to mag-cut yung ating sa ngayon nasa standard settings lang tayo. So I think itong speed natin ko JJ kung di ako nagkakamali nasa 500 yung speed natin, no. Naka time lapse. So ako pag nagkukontour cut ako more or less mga nasa lang ako Kuya JJ, nasa 200. 200 lang ako speed naman ko. nasa 1 lang. Masaya na ako sa 1. Hindi naman ako nagmamadali. Excuse me po. Yeah, so yun yung ating MC630. So ito naman yung ating MK630 Kuya JJ. No, yung MK630 naman natin ay kakaiba doon naman sa MC, no? Parehas lang sila ng itsura. So, yung ginagawa natin, kailangan pa natin na gumamit ng keyboard para itutok yung laser doon sa ating mga registration mark. So yun yung ginagawa ni JJ. Gumamit siya ng keyboard po para sa multiple video. Okay, may audio pala tayo. Ayan, so okay na. Kay JJ. Ayan. Yeah. So yun ako muna magpapaliwanag Kuya Jonel. Okay. Yan. So yung ating MK630 po ay manual nating ina-adjust. No, manual, tinuturo natin yan ng ating keyboard. So kailangan katabi natin lagi yung ating computer at yung ating cutter platter, no, kapag magka-cut tayo. So hindi kagaya ni MC630, kahit nasa kabilang kwarto pa yan, pwede natin siyang gamitin, no, kasi hindi naman natin siya kailangang silipin. Okay? Pero ang advantage naman ng ating MK630, dahil manual registration siya, kahit idikit natin yung image natin, sa pinaka-registration mark niya, is pwede. Hindi kagaya kay MC dahil automatic siya, camera sensor. Minsan, kapag meron siyang katabing tuldok, nalilito siya, no? Kung alin yung kanyang registration mark. So, minsan, pumapaling yung cut natin. Okay? So, may kanya-kanya silang advantage at disadvantage, no? Na kailangan nating malaman para maiwasan natin yung mga ganong pangyayari. Okay, so pareho silang maganda, pareho silang mabilis mag-cut at may kanya-kanya silang
target market. So walang magiging actually walang kailangang maging patagisan sa dalawang kuyi natin na 630 yung kanyang lapad. So pareho naman silang nagagamit kahit sa large format printing business. Okay, Ayun. so yun lang Kuya Junel. Ayun. So mga ka-printers, no, add ko lang din dun sa ating MK at MC630 kasi ito yung una natin pinagkukumpara. Okay, so yung MK natin, mapapansin ninyo, isa sa napansin ko dito, ang disadvantage na lang niya kapag ka nag-multiple prints kayo, lalo na kapag ka print and cut or contour. Kailangan yung manual registration, yung inyong yung inyong ika-cut sa ating cutter platter. So, ibig sabihin, bawat cut ninyo pagkatapos itututok nyo uli. So, ganun lang siya. Unlike ng MC630, isang beses nyo lang siya itututok dun sa ating mark, tas automatic babasahin nyo na yung 4. Okay, so yun lang yung pinagkaiba nilang dalawa. Pero, yun yung nakita nating advantage kay MC630. No? Na pag nag-multiple prints tayo, madali natin nang may ika-cut. Pero di natin nakita yung advantage naman ng ating Kuyi MK630 with regards dun sa mga large scale na cutting. Like yung continuous cutting hanggang ilalim, Kuya JJ. No? Dahil sa manual registration siya, kaya natin yon. So, kung ang gamit natin ay Kuyi MC630, ang ginagawa natin, tinatiling pa natin. Okay? So, bawat natin, meron tayong hiwa-hiwalay na marks. So, ganun siya kapag mahaba na. Kasi, medyo matagal siyang pumunta dun sa, sa dulo. At based on my experience, kapag mahaba na siya at na sa dulo, minsan, sumasablay yung ating detection pagka Sumasablay talaga. Actually, totoo yan. Kapag MC630 tayo. So, ibig sabihin mga ka-printers, pwede pa rin naman natin sa large scale si MC630. Pero ang gagawin natin, itatile natin yung ating mga image. So, ano ba yung ibig sabihin ng tile? Ibig sabihin, hahati-hatiin natin sila na may iba't ibang or may pare-pareha silang may mga registration mark. Yon. So, ito kahit ito hanggang dulo, yung registration mark mo, isang beses mo lang yan i-register, makakat niya na yan isang buong mahaba ninyo. So, yun yung pagkakaiba ng Kuyi, MK, at MC630. So, itong Cameo Plus naman at Brother SDX 1200 or Cameo 4 Plus and Pro, hindi natin pwede i-compare yan dito kay Kuyi. Kasi si Kuyi, meron siyang ibang market, no? Ito naman dalawa, ito ating mapagkukumpara kasi parehas sila ng target market. Kung si Kuyi and MK630 is more on car sticker, decals, print and cut, card stock, calling card. Ito naman, si Cameo 4 at Brother SDX 1200, more on deep cutting. Ibig sabihin, sa mga makakapal na media natin ginagamit. Kaya ito yung pagkukumparahin natin. So first is Cameo. Si Cameo, meron din siyang registration mark. Isang disadvantage lang nito kung sakaling magka-cut ka ng mga maalalaki, mahaba, na ating na ika-cut natin or gusto mong i-maximize yung yung media size nyo, hindi nyo magagawa kasi meron kayong registration mark. So, isang advantage naman ni nawawala yung aking audio. Hello, mic testing. Wala akong audio, meron naman. Meron ng audio. Meron sa akin. Meron din dito. Baka sa sa OBS. Baka sa OBS. Meron audio. Hello, mic testing. Meron akong audio. Pumapalo siya. Meron naman daw. Si Jana lang wala. Oo. Si Jana lang magulo. Oo. Ayan, so balikan natin yung Brother SDX 1200 at Cameo, no? So kanina, with regard sa media size, hindi natin mapipit or hindi natin ma-maximize. Unlike ni Brother SDX 1200, natin siya, masasagad natin yung A4 size natin. Kasi scan siya. Okay? Scanner siya. Okay? So now, isa pang advantage ni Brother SDX 1200, isang blade niya, panglahatan na. Okay? Samantalang si Cameo, kailangan mo bumili pa ng deep cut blade or yung crop blade para lang makagawa ka ng mga 3mm cutting. Okay? So yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Pero, isang advantage naman ni Cameo is kaya niya mag-cut ng up to roll kasi meron siyang roll sheet feeder. Okay? So ito naman si Brother SDX 1200, kailangan mo pang bumili ng ganun. Okay? At ang limitation lang ng ating cutting dito ay hanggang 12 by 24 inches lang using cutting mat. Okay? So mamimili ka, it's either 12 by 24 inches na cutting mat ang bibilin mo or roll sheet feeder. Yan.
So yun lang yung disadvantage ni Brother X1200 para sa akin para sa akin lang naman yon. Kasi syempre extra ano ka na naman doon, extra budget ka na naman para bumili noon. Okay? So pagdating naman sa software, same naman sila. Wala silang pinagkaiba, libre parehas. Okay? So libre sila. And pagdating sa warranty, yes, parehas lang rin. Meron silang 1-year warranty. Unlike me, Kuyi, na mayroon 6 months warranty lang. Yun lang pagkakaiba nitong ating dalawa. At meron ka bang idadagdag ko JJ? Wala naman may marami lang ako gustong sabihin about mga cutter platter. Marami kasi ako naririnig ng mga problema ng mga cutter platter. Gusto ko lang magbigay ng mga paliwanag. Tama yan. So, wala ka dagdag ko JJ. So, ito pa, isa bang advantage ni Silhouette Cameo 4 natin? Si Silhouette Cameo 4 kasi natin, kapag natin siya, tawag dito, sinalang natin yung ating media, automatic niya nang babasahin yung wala nang tutok-tutok. Okay? So, ito ating Brother SDX 1200, kung sakaling mag-stand alone ka, wala kang computer, no? Tapos, iba-ibang, or sabi natin parehas na image yung isasalang mo, automatic papabasa mo pa rin yan lagi kay Brother Scanning Cat or sa scanner, babasahin niya ng buo yun. Okay, bago siya lumabas at mag-cut uli. So, yun lang yung nakikita kong delaying time sa kanya pagdating kay Brother SDX 1200. So, opinion ko lang yun Kasi, halimbawa, same image like itong nakikita ninyo palaka. Kay Cameo, pwede akong mag-print ng marami. I-print ko na agad ng marami. Kay Brother SDX 1200, pwede rin. Pero kay Cameo, isang salang lang. Pag sinalang ko siya, send ko lang siya, ikakat niya na yon. So, hindi ko na kailangan na idikit pa sa cutting mat ng isa-isa. So, pwede na yung direct Kasi, ang mga ginagamit nating media na may backing, hindi na natin kailangan ng cutting mat. Okay? So, regarding naman sa Brother XDX 1200, no? Kailangan natin siyang idikit lahat lagi do sa cutting mat natin. Kasi kung hindi na madidetect yan. Kasi kailangan natin ng cutting mat para ma-detect yung ating mga ikakat sa kanya. Kung nasaan position ba yon, di ba? Para gumana din yung ating sensor. So, yun yung pagkakaiba nilang dalawa at nakikita kong advantage at disadvantage. So, makikita ninyo mga ka-printers na both ng mga makina sa pinakita namin sa inyo, mga machine na pinakita namin sa inyo, is may kanya-kanyang disadvantage. Okay? So, para meron tayong option. For example, si Kuya MK630, MC630, si MK ay may disadvantage na ganito. So, nakikita natin yan sa ating Kuya MC630. No? Tapos, yung di natin nakikita kay Kuya MC630, nakikita rin natin sa MK630. So, makikita natin yan. Kaya meron tayong option. So, napapapili tayo na ito yung gusto ko ito yung preference ko, ito yung perspective ko, diyan ako bibili. Iyan yung bibiliin kong makina. Okay? Pero tandaan, sa bawat pagbili ng makina natin, kung ang iniisip ninyo ay, sir, madali bang masira yan? Lagi nyo tandaan, tanongin nyo sarili nyo, kaya ko bang alagaan yan? Okay? So, yun yung lagi nyo tanongin sa sarili nyo. Kasi kapag sinabi nyo madaling masira, yes, lahat ng bagay madaling masira kung hindi ka marunong mag-ingat. Okay? So, tanongin nyo sa sarili nyo kung kaya ko bang alagaan yan. At syempre, ang sagot niyan, yung tagal ng buhay ng pag-aalaga nyo sa inyong mga makina. Alright, kay JJ? Yon, so idadagdag ko lang marami kasing masyado perfectionist na may-ari ng cutter platter. Gusto nila perfect yung cut, gusto nila cut to zero, na hindi na kailangan nila ng allowance, no? So, wag natin laging sisihin ang ating cutter platter pag medyo sumasablay sila minsan sa cutting. Okay? Kasi ako, nakagamit na ako ng actually, may pagkakataon na hindi naman talaga yung cutter platter ang may problema. No? Kundi yung minsan yung printer natin. Hindi natin masasabi na perfect din yung print ng ating printer. Halimbawa, nagpa-print ka sa large format. No? So, sa large format kasi, kapag nagsukat ka ng tarpaulin na 2x3, kapag sinukat mo yan ng ruler, hindi yan accurate. Minsan yung print natin sumahaba, minsan umiikli. Okay? So, ibig sabihin, hindi talaga ganun ka-accurate ang print palagi. May pagkakataon na talagang sumasablay yung print. Kaya, hindi problema nung cutter platter kung sakaling sumablay man siya ng cut. No? Hindi naman siya susundan ng cutter platter No? Dahil, syempre, nakadepende lang siya kung paano yung naging layout mo sa kanyang software.
Okay? At saka paano ko nasabing importante yung bagay na to? Kasi nakagamit na po ako ng isang cutter platter na printer na rin, di ba? So ibig sabihin, dapat mas accurate cut nun, Kuya Junel, kasi siya na rin mismo nag-print eh. Kaso hindi, sablay pa rin. Dahil kahit nasabihin mong print and cut, yung makina na yan, Japan brand pa yon, pero sablay pa rin yung cutting niya. Okay? So yun ang mali nating mga cutter platter user na po, kapag lumilis ang ating cut, ang sinisisi agad natin, cutter platter na hindi calibrated, nasablay, baka mamaya mali yung gawa natin, yung layout. So pwedeng sa printing din yun. Pwede, kalimbawa, kung naka L805 ka, L1800 na naka borderless yung printing mo, huwag kang magbo-borderless kasi talagang lilis yung cut mo. No? Kasi mag-e-expand yung print natin kumpara sa ordinaryong magiging sukat nun. Kaya talagang sasablay ang cutting natin kung gagamit tayo ng mga L805, L1800 at borderless ang magiging settings natin. Okay? So, imposibleng makat mo yan ng maayos kapag ganon ang ginawa nating proseso. No? So, ganon din sa pagsasalang ng ating sticker. Dapat pantay na pantay kung gusto mong maging pantay din ang cutting natin. Kung magiging tabingi kasi ang lagay natin, huwag tayo masyado mag-expect na magiging perfect ang cut natin. No? At saka yun nga, talagang mahirap ma-perfect palagi. Napakadalang ng cutter platter na talagang kayang mag-cut ng 0-0. Siguro sa mga A4 kaya pa. Pero yung mga talagang mga A3, yung mga 12 inches, mga 15 inches, 18 inches na medyo mahaba na piniprint natin sa large format, medyo may pagkakataon po talaga, nasasablay tayo dyan. So kaya nga may tinatawag na bleeding No, yung bleeding po ay talagang ina-apply kahit sa ibang large format, no? Kasi nga ang hirap mag back to back ng tapat na tapat, no? Mahirap mag-cut ng saktong-sakto sa tamang guhit. No, marami kaming nagiging kliyente na sobrang perfectionist. Gusto nila yung binibili nilang cutter platter sa amin dapat accurate. No? Sa ang salita pa nila sa amin, dapat alam nyo yan. Nagbebenta kayo niyan tapos hindi nyo alam kung paano gamitin. So, di ba, dapat aware tayong lahat na mahirap maging, kahit na sabihin nating makina yan, may pagkakataon talaga na sumasablay po yan. Pero pag halimbawang lagi na yung sablay, yun, ibig sabihin may problema na. Okay, at kung ngayon ay binili mo kay Uniprint, pwede mo yung itawag sa amin para matulungan namin kayo sa inyong mga problema about contour cutting. Okay? So yung mga hindi normal na cutting pwede niya i-consulta sa amin. Huwag niyong pagtsagaan yung ganyang cut. Baka mamaya, simple lang pala yung paraan yan, pagtulungan nating dalawa. No? Tayo nila Kuya Junel. Okay, yun lang Kuya Junel. So maidagdag ko lang kay JJ, no, isang idea na lagi ko iniisip, no, bakit may mga sumasablay na cutter platter. Isa rin sa mga napansin ko, bakit ang daming dumadating na mga bagong version ng cutter platter. 'Di ba? So ako mismo nakakaranas ako ng mga cut na hindi ganun kaganda yung cut, no? Tapos mapapansin ko sa mga bagong cutter platter, uy, ang ganda ng cut na nito yung mga bagong cutter platter, no. So isang logic lang diyan mga ka-printers, ultimo yung gumagawa ng mga makina ay meron din pagkukulang or kung baga meron din silang kakulangan. Kaya nga po ang ginagawa nila, every time na lumilipas yung panahon, ay nagkakaroon sila mga bagong cutter platter na kung saan ay ipapakita nila yung improvement at yung mga nakukuha nilang mga comments sa kanilang mga bumibili or sa kanilang mga produkto, no, yung mga comments na nare-receive nila. So, ganun din kami mga ka-printer. So, since na marami kami nare-receive na, sir, ganito, mamapaling yung ganito namin, ganito, ganyan, no? Disclaimer lang, no? Hindi kami ganun ka-perfecto, no? Sa paggagawa ng mga cutter platter. Pero, based on my experience, based on our experience, na-encounter namin yung mga bagay na yan at nagbibigay kami ng mga payo. Ngayon, kung sakaling hindi namin ma-meet yung talagang gusto ninyo ng mga cutter platter po, mga ka-printers, no? Try nyo po na muna ng dito kay Uniprint naman, pwede naman kayo pumunta, mag-visit dito sa aming showroom para makita nyo po yung aming mga cutter platter bago kayo bumili. And now, sa tulong din ng mga grupo ngayon, ng mga group sa Facebook, ay marami tayong napapansin na reviews dyan. So, pwede nyo pagbasihan yan. At siyempre, yung mga reviews na nakikita ninyo at kung pare-parehas po yan, ibig sabihin, yun ang naki-encounter nila na parehas sa mga problem na ngayon na na-encounter namin. Okay? So, yun lamang po, no,
totoo kay JJ, may mga ganyan tayo, may mga ganyan na kliyente. Pero syempre, kailangan pa rin natin silang sabihan na hanggang doon lang yung kakayahan ng ating cutter platter, no? So kung may mga pagkakataon na gusto nilang mag-iba ng mga cutter platter, sinasuggest din naman natin, no? Based dun din sa budget na meron sila. Okay? So, yun lang Kuya JJ, no? Tsaka may dadagdag pa ako, no? Kaya nga may tinatawag tayong software update. No? Kasi may mga bug eh. May mga bug minsan sa mga dating software na minsan nagiging problema sa ating mga cutting. Minsan sa paggamit pa nga ng ating mga makine, no, nagkakaroon ng problema. Kaya nagkakaroon palagi ng tuloy-tuloy na pag-update ng ating software. No, dahil syempre, may mga problema tayo na patuloy na inaayos ng ating mga manufacturer, no? So, 'yun importante 'yun. At saka yung pagdating sa mga cutting, kapag nasobrahan tayo ng baon ng blade, doon tayo malakas makapurol. Okay, halimbawa, naka-cutting mat ka, tapos yung cutting mat mo ay sobrang bumabaon yung blade mo ay masyadong bumabaon sa cutting mat, magiging mabilis ang pagpurol niyan, then magiging magiging hindi rin maganda ang cutting niyan. Kasi kapag nagkakat tayo at bumabaon sa cutting mat, minsan naaawat nung cutting mat yung paggalaw ng blade. Kasi masyadong bumabaon, no? Tandaan natin na plastic pa rin yan, na kapag bumaon dyan ng isang matulis na bagay, kahit papano, medyo makaka-apekto yan sa ganda ng cutting ng ating cutter platter. So pansinin nyo, kapag sakto lang yung baon ng ating blade, maganda yung cut. Pero kapag sobrang diin, makikita nyo parang yung cut niya parang lasing. No? So importante na sakto lang yung ating force, at saka kaya nga tayo may test cut. Okay? Hindi pwedeng pag nakapanood ka ng isang video tapos tatanungin mo, ano po yung force na ginamit nyo? Hindi mo pwedeng tanungin yun. Kasi magkaiba kayo ng level ng status ng blade eh. Pwedeng yung kanya bago pa, yung sa'yo luma na. So hindi mo pwedeng gayahin yung settings niya, no? Kasi mas matalim yung blade niya kumpara sa'yo. Diba? So hindi natin tsaka may mga level din kasi yung nung blade, yung nakausli sa blade, no? So hindi rin tayo pare-pareho ng pagkakausli. So talagang hindi tayo pwedeng magkapare-pareho ng setting. Sa Cameo 4 siguro pwede. Kasi yung Cameo 4, isa lang naman ang adjustment yan eh, no? Pero sa mga kuyi natin, manual adjustment kasi tayo, no? So hindi tayo magkakapareho. Okay? So yun lang, yung marami pa tayong kailangan malaman about cutter platter. So actually, yung mga cutter platter user natin dyan, kayo ang mas nakakaalam kung ano yung mga nagiging kadalasang problema ng ating mga cutter platter, no? Minsan kayo din mismo ang nakakadiskubre kung ano ba yung pinakamagandang solusyon dyan sa ating mga problema. Okay, Kuya Jonel? Yun. So, Kuya JJ, no? So, bawat cutter platter po ay may kanya-kanyang katangian. So, kung gusto niyo pong malaman yung mga katangian nito, ay pwede kayo mag-visit sa aming showroom dito sa Kamuning, Quezon City para makita nyo po yung mga cutter platter natin kung paano po siya nag-work. At syempre, mga ka-printers, ganun pa man, no? Ang ating mga cutter platter po ay naka-attach po or naka-package po yan sa ating mga bestseller package. At pwede rin yung bilhin niya ng standalone lang ng ating mga cutter platter. And yun nga, Kuya JJ, yung ating brother SDX12 bundle po ay naka-promo pa rin po ng less 2,000 pesos. So, mga printers, no? Ito, sa mga gusto pong umorder po sa amin at naubusan ng consumables, pwede kayong umorder sa amin through online, no? Yan. So, we accept order for delivery shipping, Kuya JJ. At ang ating shipping forwarder, walang iba kundi ang Lalamove. So meron tayong Lalamove, Grab, LBC, JNT Express, Victory Liner at AP Cargo. At syempre pwede rin tayong magpadala sa ating mga bus-to-bus terminal, no? Pwede na tayo diyan magpadala. So kahit saan man kayo sa Pilipinas po, pwede tayo magpadala diyan. Okay, so Monday to Sunday po ang ating pagpapadala, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 lang. So ma-adjust po yung ating pagpapadala dahil sa umiiral na ECQ. Ayan. So tumawag lang po kayo sa number na nakikita nyo sa inyong screen sa 0917-828-8000 o pwede kayo mag-email sa amin so www.uniprint.ph or pwede kayo mag-message sa amin at uniprintph sa aming Facebook at sa aming social media account. Ayun. So syempre mga ka-printers, pag dito kayo bumili kay Uniprint, mas pinadali at mas pinabilis ang pagbabayad using your mobile banking. Yan, pwede tayo magbayad sa Metrobank, BDO, BPI, GCash. At pwede rin kayo magbayad sa Cebuana Pera Padala, EasyPay, Palawan Express, M. Luwilier at Bayad Center. Ano pang hinihintay ninyo?
Order na kayo Uniprint dahil mas madali ang pagbabayad. Siyempre, ihatid natin yan in your doorstep at pwede nyo na gamitan ng inyong Visa card and Mastercard. And especially para sa ating BDO holder dyan, we accept BDO credit cards para sa inyong installment basis. Ayan. So, ano pang hinintay nyo? Order na. At ihatid natin yan in doorstep dahil tayo ay nationwide shipping. Nationwide shipping. Yan. So, para naman sa ating mga kliyente na nai-stress na sa kanilang mga cutter platter, wag po kayong mahiyang mag-PM kay Uniprint, no, sa ating Uniprint Technical Support dahil syempre obligasyon namin na tulungan kayong mga kliyente namin. Okay? So pag halimbawang di sila nakaka-reply, pwede mo silang bulabugin sa kanilang Globe na 0917-106-3584. At para sa Sun naman ay 0933-817-3738. At ang aming technical schedule ay mula Monday hanggang Saturday, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At syempre mga ka-printers, ang ating mga branches po ay sarado po yan sa araw ng linggo at nananatiling bukas lamang po ay ang ating main branch. Ayan. So sa para po sa mga mas madetalyadong pagpapaliwanag po sa ating mga cutter platter, pwede kayong umattend sa ating webinar. Itong darating na Sabado mga ka-printers at ang ating pag-uusapan dyan, click nyo lang yung webinar muna sa ating website. Ayan. Alimutan ko pa, no? Tapos, i-click nyo lang po yung Why Get Into Printing Business. Ito, this coming August 14, Sabado po yan. Makakasama nyo po ako dyan. So, sa mga cutter platter at gusto nyo pong malaman ng mga machines, ayan. So, click nyo lang yan at click nyo lang po yung link na nakita ninyo. At makakapunta po kayo dito sa ating another tab po na kung saan magpipill up tayo ng name, last name, email address, contact number at huwag nyong kalimutan na pindutin yung registration now para makapunta doon sa ating webinar or sa ating room. Kaya JJ? Yun. So, kung gusto niyo na mga umorder ng ating mga package, andyan po yung ating catalog, no? Yan. So, pwede kayong mamili sa ating mga package na available kay Uniprint. So, pagdating sa presyo ay pwedeng mabago yan o depende sa stock ng ating mga printer. So, may nakamaganda dyan, mag-PM kayo sa ating website o kaya sa ating Uniprint Facebook para masigurado tayo na available ang ating mga makina. Yun. So mga ka-printers, no, inibitahan namin kayo sa mga aming webinar. So samantalahin na natin itong ACQ, no, na matuto sa bahay at malaman ang mga dapat natin bilhin pagdating sa pagnenegosyong printing. At sa mga wala pang idea sa pagnenegosyong printing, samahan niyo po kami at ituturo po namin sa inyo. At hindi lang yan kay JJ, no, sagadin na natin sa mga gusto matuto din ng layout sa darating po na Martes, every Tuesday na po yung ating layout tutorial. Samahan niyo po kami diyan at talagang matututunan niyo po from zero knowledge, no, sa mga ka-printers natin na umattend sa atin ng webinar ng mga layout tutorial, no, matututo at matututo kayo. Muli mga ka-printers, maraming salamat po sa patuloy niyo yung pagsuporta sa amin at patuloy niyo panonood nitong ating live stream. At ganun pa man mga ka-printers na medyo pa rin, ECQ pa rin, no, kakayanin natin yan. Kaya JJ? Pa-shoutout muna kay Sir Waray RT. Yan, sabi niya mga idol, pa-shoutout po, Waray RT. Yan, shoutout sir. Yan, shoutout sa inyo sir. Ayan. So maraming salamat kay JJ. Ikaw meron ka pang sasabihin kay JJ? Wala naman. Gusto ko lang sabihin kay Jana na hindi nawalan ng audio si Junel kanina, no? Ayan. So mga ka-printers, once again po, this is Kuya mo Junel. At ako naman si Kuya mo JJ. At nag-iwan kami ng isang katagang, if your business is no sign, it is the sign of no business. Maraming salamat mga ka-printers. Have a good night and keep safe everyone. Bye-bye.